Huwag mong subukang ipakain ang basurang yan sa asawa ko, Teresa. Gusto mo ba siyang patayin? Lason ang dinala mo, hindi pagmamahal. Ang boses ni Doña Consolacion ay parang isang matalim na hagupit na bumasag sa katahimikan ng kusina. Kasunod nito ay ang marahas na pagbukas ng pinto na tumama sa dingding na nagdulot ng malakas na pagyanig sa buong silid. Sa mga sandaling iyon, ang mga daliri ni Teresa ay nanginginig pa habang hawak ang isang mumurahing lighter. Sinisikap niyang sindihan ang huling maliit na kandila sa ibabaw ng isang maliit at simpleng cake na binili niya mula sa kanyang pinag-ipunan sa loob ng isang buwan. Sa paligid niya, ang 6 na taong gulang na si Talia ay nakangiti pa. Ang mga mata ay kumikinang sa kagalakan habang dahan-dahang humuhuni ng awit ng kaarawan para kay Don Ulises. Ang amoy ng matamis na asukal mula sa cake ay humahalo sa amoy ng ulan sa labas, isang bango na simbolo ng kanilang pagsisikap at katapatan. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng tamis ay naging abo. Ang cake na maingat na inilapag ni Teresa sa lamesa ay marahas na tinabig ni Doña Consolacion. Nahulog ito sa sahig, nawasak ang malambot na tinapay, at ang kulay rosas na frosting ay kumalat sa maruming semento, parang isang pangarap na biglang natapos. Hindi pa nakakabawi sa gulat si Teresa nang maramdaman niya ang isang malakas na sampal sa kanyang kaliwang pisngi. Ang sakit ay hindi lamang dumaloy sa kanyang balat, kundi bumaon hanggang sa kanyang kaluluwa. Madam, hindi po. Wala pong lason niyan. Galing po iyan sa puso ko para kay Don Ulises. Ang tanging naisambit ni Teresa, ang kanyang boses ay halos isang bulong na napupunit sa takot. Puso? Ang mga taong katulad mo ay walang puso, Teresa. Ambisyon lang ang meron kayo. Ang donya ay humahalakhak ng may halong puot, habang sa likuran niya ay pumasok ang 2 lalaking nakauniforme ng pulis. Kita niyo ba yan? Huli sa akto ang babaeng ito na sinusubukang lasunin ng asawa ko para makuha ang susi ng aming vault. Isang hamak na katulong, nagmamarunong. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay. Napatingin siya kay Talia na ngayon ay nakayakap na sa kanyang binti, umiiyak ng walang tunog habang ang maliliit na balikat ay nayayanig sa takot. Ang mga mata ng bata ay puno ng kalituhan. Bakit ang isang bagay na dapat ay masaya ay naging isang madilim na bangungot? Bumaling ang tingin ni Teresa kay Don Ulises na nakaupo sa kanyang wheelchair sa gilid. Ang mga mata ay puno ng luha at kalituhan. Gustong sumigaw ni Teresa. Gustong ipaliwanag na ang tanging hangad niya ay makitang ngumiti ang matanda sa gitna ng kalungkutan nito. Ngunit ang bawat salita ay tila nalulunod sa baha ng kawalan ng katarungan. Inilabas ni Doña Consolacion ang isang pirasong papel. Ang mga mata ay naniningkit sa tagumpay. Kung ayaw mong mabulok sa kulungan at kung ayaw mong mawalay sa anak mong sakitin, pipirma ka rito, Teresa. Bayad pinsala ito sa pangalang dinungisan mo. Magtatrabaho ka para sa amin nang walang sweldo hanggang sa huling sentimo ng utang na ito. Isang maling galaw mo, sisiguraduhin kong sa kalsada na mamamatay ang anak mo. Ang bawat salita ng Donya ay parang isang matulis na karayom na unti-unting itinutusok sa puso ni Teresa. Ang katahimikan sa kusina ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na patak ng ulan sa bubong na tila nakikiramay sa pagguho ng mundo ng isang ina. Nakatayo si Teresa sa gitna ng silid. Ang kanyang pisngi ay namumula pa rin mula sa sampal. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa palad. Tumingin siya sa cake na nilalamon na ng dumi sa sahig. Pagkatapos ay sa kanyang anak na tanging kayamanan niya sa mundong ito. Hanggang kailan nga ba kailangang yumuko ang isang busilak na puso sa harap ng mga taong may kapangyarihan? Ito na ba ang katapusan ng kanyang dangal? O ang simula ng isang mahabang kalbaryo na kailangan niyang lakbayin para sa kaligtasan ng kanyang anak? Isang katanungan ang naiwan sa kanyang isipan
habang pinapanood ang mga pulis na unti-unting lumalapit sa kanya. Sa mundong ang katotohanan ay nabibili, may puwang pa ba para sa isang tulad niyang walang sandata, kundi ang kanyang pagmamahal? Well, sir. Gising na, Linta. Akala mo ba ay nasa bakasyon ka? Napakalaki ng utang mo, pero ang hilig mong matulog ng mahimbing. Ang boses ni Doña Consolacion ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa malamig na hangin ng madaling araw. Bago pa man maidilat ni Teresa ang kanyang mga mata, naramdaman na niya ang isang sipa sa kanyang binti na nagmula sa makintab na sapatos ng Donya. Nakahiga si Teresa sa isang manipis na banig sa sulok ng madilim na kusina. Ang kanyang katawan ay bugbog at naninigas mula sa mga pangyayari kagabi. Dahan-dahang bumangon si Teresa. Ang kanyang mga kasukasuan ay tumutunog sa bawat galaw. Wala siyang lakas na sumagot. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na puno ng paltos, ang bunga ng magdamag na paglilinis ng mga kalderong pinagkainan sa handaan na hindi naman nila natikman. Sa bawat kuskos niya kagabi, ang tanging nagpapatatag sa kanya ay ang isiping ligtas ang kanyang anak. Madam, nasaan po si Talia? Gusto ko lang po siyang makita bago ako magsimula. Ang pakiusap ni Teresa, ang kanyang boses ay paos at basag. Nasa bodega ang anak mo, Teresa. Doon siya nararapat habang nagtatrabaho ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya papatayin sa gutom. Basta't gawin mo ang lahat ng utos ko nang walang reklamo. Sagot ni Consolacion habang nag-aayos ng kanyang mamahaling alahas sa harap ng salamin sa sala. Dapat kang magpasalamat sa akin. Isang malaking utang na loob ang hindi ko pagpapakulong sa'yo. Binibigyan kita ng pagkakataong bayaran ang kasalanan mo sa pamamagitan ng pagsisilbi. Isipin mo na lang, ito ay isang grace mula sa langit na ipinagkaloob ko sa iyo. Ang salitang utang na loob ay parang isang mabigat na kadena na pumulupot sa leeg ni Teresa. Alam niyang ito ay isang kasinungalingan, isang bitag na ginawa para ubusin ang kanyang pagkatao, ngunit wala siyang magawa. Sa tuwing susubukan niyang magreklamo, ang imahe ni Talia na nasa loob ng malamig at madilim na bodega ang pumipigil sa kanya. Lumipas ang mga oras na puno ng paghihirap. Nilinis ni Teresa ang bawat sulok ng malawak na dinhuro mula sa mga bintanang kasing taas ng kisame hanggang sa mga sahig na kailangang kuminang na parang salamin. Habang naglalampaso, nakita niya si Don Ulises na dahan-dahang inaalalayan ng isang nurse patungo sa hardin. Ang matanda ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, walang kislap ng buhay, at tila hindi niya namamalayan ang mundong nakapaligid sa kanya. Nakita ni Teresa si Doña Consolacion na lumapit sa asawa, may hawak na isang maliit na baso ng tubig at isang kulay asul na kapsula. Ubusin mo ito, mahal ko. Ito ang magpapatanggal ng iyong kalituhan. Ang malambing ngunit nakakangilong, sabi ng Donya. Pagkatapos uminom ng gamot, lalong naging matamlay ang hitsura ni Don Ulises. Ang kanyang ulo ay unti-unting humilig sa kanyang balikat. Tila nawalan ng kontrol sa sariling katawan. Nang sumapit ang gabi, nang ang buong bahay ay balot na ng katahimikan, dahan-dahang gumapang si Teresa patungo sa pinto ng bodega. Ang pinto ay nakakandado mula sa labas, isang malupit na paalala ng kanilang kalagayan. Inilapat ni Teresa ang kanyang pisngi sa malamig na kahoy ng pinto. Talia, anak, naririnig mo ba si nanay? Ang mahinang bulong niya. Isang mahinang hikbi ang tumugon mula sa kabilang panig. Nay, natatakot po ako rito. Maraming daga, Nay. Gusto ko na pong lumabas. Napapikit si Teresa. Ang mga luha ay mabilis na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Kinagat niya ang kanyang labi upang hindi makagawa ng anumang ingay na makakagising sa mga tao sa itaas. Sinimulan niyang awitin ang isang paboritong kanta ni Talia. Ang tunog ng kanyang boses ay tila isang haplos ng pag-ibig
na lumulusot sa mga siwang ng pinto. Ang bawat nota ay puno ng pangako na balang araw, lalabas din sila sa kadilimang ito. Nakikinig siya hanggang sa ang paghinga ng bata ay naging regular at malalim, isang tanda na nakatulog na ito sa gitna ng takot. Pabalik na sana si Teresa sa kanyang higaan sa kusina nang mapansin niya ang isang anino na gumagalaw sa madilim na pasilyo patungo sa tufong ni Don Ulises. Ang kilos ng anino ay mabilis at tahimik, tila isang magnanakaw na sanay sa dilim. Hindi ito ang tindig ni Doña Consolacion at lalong hindi ito si Don Ulises na hirap na ngang tumayo. Sino ang taong ito na naglalakad sa gitna ng gabi sa isang bahay na puno ng lihim? Ano ang hinahanap niya sa silid kung saan nakatago ang lahat ng mahahalagang dokumento ng pamilya? Nagtago si Teresa sa likod ng isang malaking florera. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig niya ay ang sariling paghinga at ang malakas na pintig ng kanyang takot. Sino ang kakamping ito o kaaway na nakatago sa dilim? Ang dumi sa sahig ay madaling linisin, Teresa, pero ang dumi sa kaluluwa mo ay habambuhay na diringas. Lumuhod ka. Ipakita mo sa Panginoon ang pagsisisi mo sa pagbasag ng alaala ng pamilyang ito. Ang boses ni Doña Consolacion ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala. Bawat salita ay tila isang latay sa pagkatao ni Teresa. Sa harap ni Teresa ay ang mga piraso ng isang antigong florera na sadyang tinabig ng Donya kanina habang siya ay naglalampaso, ngunit siya ang pinalalabas na may sala. Napilitang lumuhod si Teresa sa ibabaw ng magaspang na baon ng niyog na ipinalatag ng Donya sa sahig, isang parusa na tila hango sa mga lumang kwento ng paghihirap. Ang bawat kanto ng bao ay bumaon sa kanyang mga tuhod, nagdudulot ng isang uri ng sakit na tila gumagapang paakyat sa kanyang gulugod. Hindi siya gumalaw, hindi siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa kanyang isipan, tanging ang mukha ni Talia ang kanyang nakikita, ang dahilan kung bakit kaya niyang tiisin kahit ang pinakamatinding hapdi. Makalipas ang ilang oras ng pagtitiis sa ilalim ng mainit na titig ni Doña Consolacion, sa wakas ay iniwan din siya nito upang mag-ayos para sa isang pagtitipon. Doon lamang dahan-dahang gumalaw si Teresa, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at puno ng pulang marka at bahid ng dugo. Heto, ubusin mo ito ng mabilis. Huwag kang magpapahuli. Isang mahinang tinig. Ang narinig niya mula sa dilim ng pasilyo patungo sa kusina. Si Mang Lando yon, ang matandang driver ng pamilya na laging tahimik at tila walang pakialam sa paligid. Ngunit sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang piraso ng tinapay na nakabalot sa lumang dyaryo. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at awa habang nakatingin sa mga sugat ni Teresa. Salamat po, Mang Lando. Hindi niyo po kailangang gawin ito. Baka madamay pa kayo. Ang pabulong na pasasalamat ni Teresa habang mabilis na kinakain ang tinapay. Pakiramdam niya ay iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Matagal na akong nagsisilbi rito, Teresa. Nakita ko kung paano naging masaya ang bahay na ito nung buhay pa ang unang asawa ni Don Ulises, si Doña Aurora. Hindi ganito kalupit ang Don noon. Siya ay isang mabuting tao, mapagmahal sa mga katulong. Ang kwento ni Mang Lando, ang boses ay puno ng pangungulila. Ngunit simula nang pumasok si Consolacion, ang lahat ay nagbago. Parang nilason niya ang bawat sulok ng dinhuro na ito. Mag-ingat ka, anak. Hindi lang pera ang hangad ng babaeng yan. Hangad niyang ubusin ang lahat ng may halaga kay Don Ulises. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng malalim na katanungan sa isipan ni Teresa. Habang naglalakad siya patungo sa itaas upang kumuha ng mga gamit sa paglilinis, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng tufong.
Ang boses ni Doña Consolacion ay muling narinig. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi ito puno ng galit, kundi ng isang madilim na kagalakan. Siguraduhin mong sa susunod na linggo ay handa na ang mga dokumento. Hindi na kailangan ng pirma ni Ulysses kung mapapatunayan nating wala na siya sa tamang pag-iisip. Ang lahat ng ari-arian, ang mga lupain sa probinsya, at ang mga shares sa kumpanya ay dapat mapunta sa pangalan ko. Hindi pwedeng makuha ng kung sinong malayong kamag-anak ang pinaghirapan nating itago. Ang sabi ni Consolacion sa kausap nito sa telepono. Napatigil ang paghinga ni Teresa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakalakas. Tila maririnig ng sino mang nasa loob ng silid. Ito na ang katotohanan. Ang pagpapabagal sa isip ni Don Ulises sa pamamagitan ng mga gamot ay bahagi ng isang malaking nakaw na balak. Hindi lang ito tungkol sa pagpapahirap sa kanya, kundi tungkol sa pag-agaw sa lahat ng pag-aari ng matandang nagtiwala sa maling tao. Dahan-dahang umatras si Teresa, sinusubukang huwag makagawa ng anumang ingay sa ibabaw ng makapal na alpombra. Ngunit bago pa man siya makalayo, naramdaman niya ang isang malamig at mabigat na kamay na pumatong sa kanyang balikat mula sa likuran. Ang kanyang buong katawan ay nanigas sa takot. Ang bango ng isang mamahaling pabango ay humalo sa amoy ng kanyang sariling pawis. Isang pamilyar na amoy na nagpabilis sa daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Anong ginagawa mo rito sa tapat ng silid ko, Teresa? Nakalimutan mo na ba ang lugar mo sa bahay na ito? Ang malamig na bulong sa kanyang tenga, isang boses na hindi kay Doña Consolacion, kundi sa isang taong hindi niya inaasahang makikita sa oras na yon. Sino ka? Bakit mo ako hinahawakan? Lumayo ka sa akin, magnanakaw. Magnanakaw. Ang boses ni Don Ulises ay puno ng takot at pandidiri. Isang matalas na tinig na tila sumaksak sa gitna ng dibdib ni Teresa. Napabitaw si Teresa sa kamay ng matanda. Ang maliit na nail cutter ay nalaglag sa makapal na alpombra nang walang ingay. Nakaluhod siya sa paanan ng wheelchair ni Don Ulises. Sinusubukang gupitin ang mga kuko nito. Isang gawaing dati ay puno ng tawanan at mga kwento tungkol sa lumang Maynila. Ngunit ngayon, ang mga matang dati ay puno ng pagkalinga, ay nakatingin sa kanya na parang isang estranghero, isang kriminal na dapat katakutan. Ang sakit na nararamdaman ni Teresa ay hindi mailarawan. Parang isang malaking bahagi ng kanyang mundo ang biglang gumuho. Ang taong itinuring niyang ama, ang taong tanging nakakaintindi sa kanyang hirap, ay unti-unti nang nilalamon ng isang madilim na limot. At ang mas masakit, ang limot na ito ay hindi gawa ng kalikasan, kundi gawa ng kasamaan. Kita mo na, Teresa, pati ang kaluluwa ng asawa ko ay isinusuka ang presensya mo. Ang boses ni Doña Consolacion ay bumasag sa katahimikan, puno ng mapang-uyam na kagalakan. Nakasandal siya sa hamba ng pinto, ang mga braso ay nakakross sa kanyang dibdib habang pinapanood ang pagkadurog ng puso ni Teresa. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo. Sa tingin niya ay isa kang basura na pumasok sa bahay na ito para magnakaw. At sino ba ako para itama siya? Mas mabuti ng ganyan para hindi na siya madumihan ng katulad mo. Tumayo si Teresa. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog. Hindi siya sumagot. Alam niyang bawat salitang bibitawan niya ay gagamitin lamang ni Consolacion para lalo siyang saktan. Ngunit ang mas malaking dagok ay naghihintay sa kanya sa ibaba. Nang makabalik siya sa madilim na bodega, naramdaman niya ang init na nagmumula sa katawan ni Talia. Ang bata ay nakahiga sa ibabaw ng mga lumang karton. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat. Nang hawakan ni Teresa ang noo ng anak, tila siya nakahawak sa isang nagbabagang uling. Madam, parang awa niyo na po. Ang anak ko. Mataas ang lagnat ni Talia. Kailangan po namin ng doktor. Ang pagmamakaawa ni Teresa sa labas ng silid ni Consolacion. Ang kanyang mga palad ay hinahampas ang pintong kahoy sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Ang anak ng isang katulong ay hindi nangangailangan ng espesyalista.
Teresa. Bigyan mo ng tubig at punasan mo ang katawan. Huwag mo akong istorbohin sa aking pagpapahinga. Ang malamig na sagot mula sa loob. Walang habag, walang puso. Bumalik si Teresa sa bodega. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa basang bimpo na ginagamit niya para punasan ang init ng katawan ni Talia. Wala siyang gamot, wala siyang pera, wala siyang malapitan. Ginamit niya ang natitirang suka at tubig, isang lumang paraan ng panggagamot na itinuro sa kanya ng kanyang ina, habang ang kanyang puso ay sumisigaw sa katarungan. Sa gitna ng kanyang pagdidiliryo, narinig ni Teresa ang mahinang bulong ni Talia. Lolo Ulises, ang cake niyo po. Happy birthday. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa dibdib ni Teresa. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng pagtataboy sa kanila ng matanda, ang tanging laman pa rin ng isip ng bata ay ang pagmamahal na ipinagkait sa kanila. Ang kawalang malay ni Talia ang naging pinakamatulis na tinik na bumaon sa puso ni Teresa. Nang sumapit ang madaling araw, habang itinatapon ni Teresa ang mga basura mula sa kwarto ni Don Ulises, isang bagay ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na foil ng gamot na gupit-gupit, nakatago sa ilalim ng mga ginamit na tissue. Kinuha niya ito at pinagmasdan sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ang pangalang nakasulat sa foil ay hindi tumutugma sa pangalang nakasulat sa bote ng gamot na ipinapainom ni Konsolasyon sa asawa. Ito ay isang uri ng sedative, isang gamot na ginagamit para sa mga taong may malalang sakit sa pag-iisip upang manatiling tulog at lito. Isang gamot na dahan-dahang pumapatay sa alaala at pagkatao ni Don Ulises. Nanginig ang mga kamay ni Teresa. Hawak na niya ang ebidensya ng krimen, ngunit paano niya ito ilalabas? Paano siya lalaban kung ang bawat hakbang niya ay binabantayan ng mga matang mapanghusga? Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang panoorin ang dahan-dahang pagpatay sa kaisa-isang tao na tumuring sa kanya bilang tao, habang ang sarili niyang anak ay unti-unti ring nauubos sa gitna ng karamdaman? Huwag kang mag-alala, Mrs. Smith. Malusog ang bata. Kailangan lang ng kaunting bitamina. Bukas na bukas din, maihahanda na ang mga papeles. Mas mapapabuti ang bata sa ibang bansa kaysa sa piling ng isang inang walang silbi at may bahid ng kriminal na record. Ang mga salitang ito mula kay Doña Consolacion ay tila isang balde ng nagyayelong tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Teresa. Nakasandal siya sa pader sa labas ng balkonahe. Ang basang-basahan sa kanyang kamay ay unti-unti nang natutuyo sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang plano ng Donya ay hindi lamang basta paghihiwalay sa kanila. Ito ay isang transaksyon. Ibebenta nito ang kanyang anak sa ilalim ng maskara ng legal adoption para lamang tuluyang mapatahimik si Teresa. Naramdaman ni Teresa ang isang uri ng galit na hindi niya kailanman naramdaman noon. Isang init na nagmumula sa kanyang sikmura, umaakyat sa kanyang dibdib at nagpapatigas sa kanyang kalooban. Ang kanyang takot ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Hindi siya papayag. Kahit dumanak ang sarili niyang dugo, hindi niya hahayaang makuha ng mga demonyo ang kanyang anghel. Sa hapagkainan ng gabing iyon, habang nagsisilbi ng pagkain, ang titig ni Doña Consolacion kay Teresa ay puno ng mapaglarong tagumpay. Bukas ng umaga, Teresa, dadalhin si Talia sa isang espesyalista. Kailangan niyang maging malakas para sa bagong buhay na naghihintay sa kanya. Ayusin mo ang kanyang mga gamit. Huwag kang magtatangkang gumawa ng eksena kung ayaw mong sa selda ka magpalipas ng gabi. Opo, madam, ang maikling sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay kalmado, isang katahimikang tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Ngunit ang panganib ay hindi lamang nagmumula sa Donya. Si Saling, ang isa pang katulong na laging nagpapalakas kay Consolacion, ay kanina pa nakamasid sa bawat galaw ni Teresa.
Madam, nakita ko po si Teresa na may ibinubulong kay Don Ulises kanina. Parang may balak po siyang hindi maganda. Ang sumong ni Saling habang nagliligpit ng mga plato. Isang tila nakakalokong nangiti ang gumuhit sa labi ni Saling nang makita niyang lalong naningkit ang mga mata ng kanilang amo. Nang makalabas sa kusina, mabilis na tinungo ni Teresa ang garahe sa ilalim ng dilim ng gabi. Doon ay naghihintay si Mang Lando. May iniabot itong isang maliit at lumang cellphone, gasgas ang screen at may kaunting lamat. Ngunit gumagana pa. Heto na Teresa, gamitin mo ito ng maingat. Nakasave na rito ang numero ko. Itago mo ito sa lugar na hindi nila maiisipang tingnan. Ang katotohanan ang tanging sandata mo ngayon. Ang mahinang bili ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Salamat po, Mang Lando. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang tulong nyo. Sagot ni Teresa habang mabilis na isinisilid ang telepono sa loob ng kanyang damit. Bago bumalik sa bodega, palihim na dumaan si Teresa sa silid ni Don Ulises. Ang matanda ay mahimbing na natutulog, ang kanyang paghinga ay mababaw, at tila may kasamang hapo. Nilapitan siya ni Teresa at dahan-dahang inilagay sa loob ng bulsa ng kanyang pantulog ang isang maliit na bagay. Isang bracelet na gawa sa makukulay na taling sapatos na ibinuhos ni Talia ng buong pagmamahal. Lolo Ulises, para sa inyo po ito. Huwag niyo kaming kakalimutan. Ang bulong ni Teresa habang hinahaplos ang kulubot na kamay ng matanda. Sa gitna ng kanyang pagkakahimbing, isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa nakapikit na mata ni Don Ulises. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit ang haplos na yon ay tila isang pamilyar na himig na pilit na gumigising sa kanyang nananamlay na alaala. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumurap, tila sinusubukang abutin ang init na nararamdaman sa kanyang tabi. Bumalik si Teresa sa bodega. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Alam niyang ito na ang huling gabi ng kanilang pagtitiis. Bukas, magsisimula ang isang laban na walang katiyakan kung sino ang mananalo. Talia, anak, maging matatag ka. Bukas, gagawa si nanay ng paraan. Hindi tayo magkakahiwalay. Ang pangako ni Teresa habang niyayakap ang anak na pawis pa rin mula sa lagnat. Nang sumapit ang 4:00 ng madaling araw, ang katahimikan ng bahay ay bumasag ng isang malakas na katok sa pinto ng bodega. Ang tunog ng mga susi na naglalaban-laban ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Teresa. Teresa, gising na. Oras na para ihanda ang anak mo. Darating na ang sasakyan na magdadala sa kanya sa doktor. Huwag kang magpapatagal-tagal. Ang sigaw ni Doña Consolacion mula sa labas. Napatayo si Teresa. Ang kanyang kamay ay agad na napahawak sa teleponong nakatago sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng lakas na tila hindi na nanggagaling sa mundong ito. Ito na ang sandali. Ang pintuan ng bodega ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa labas ay tila isang mapanghamong titig ng tadhana. Lilisanin ba ni Talia ang bahay na ito bilang isang biktima o magagawa ni Teresa na baligtarin ang tadhana bago huli ang lahat? Walang puwang ang awa sa bahay na ito, Teresa. Kung hindi mo maibibigay ang bata ng maayos, kaladkad mo siyang ilalabas dito. Isang basura lang ang batang yan. Huwag mo kaming abalahin sa mga drama mo. Ang boses ni Doña Consolacion ay kasing lamig ng asero. Tumatago sa manipis na dingding ng bodega, habang ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa mga siwang ng kahoy. Sa labas, naririnig na ni Teresa ang pag-atungal ng makina ng isang itim na van. Ang sasakyang kukuha sa kanyang puso, sa kanyang buhay, kay Talia. Nakaluhod si Teresa sa maruming sahig. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na nakayakap sa nangihinang katawan ng anak. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Wala siyang mailabas na boses, tanging mga hikbi
na pilit niyang pinipigil sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pagsusumamo, isang tahimik na sigaw na humihingi ng himala mula sa langit. Ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo mula sa pagtatrabaho ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot na baka ito na ang huling pagkakataon na mayayakap niya ang kanyang anghel. Bakit ba ang tadhana ay kasing lupit ng isang bagyong walang humpay sa paghampas? Ito ba ang kapalit ng isang busilak na hangarin? Ang mawalan ng lahat sa ngalan ng isang kasalanang hindi naman niya ginawa? Madam, sandali lang po. Nagdidiliryo si Talia. Baka po hindi niya kayanin ang biyahe. Ang sigaw ni Teresa nang sa wakas ay makahanap siya ng lakas. Parang awa niyo na po. Bigyan niyo ako ng 10 minuto para maayos ang gamit niya. Ito ay isang sugal, isang desperadong hakbang para makakuha ng oras. Sa halip na sumunod agad, sadyang itinumba ni Teresa ang isang malaking timba ng tubig sa labas ng pinto, na lumikha ng kaguluhan sa gitna ng mga katulong na nagkakandara pa sa paglilinis. Sa gitna ng ingay at paninita ni Konsolasyon sa mga utusan, mabilis na kumilos si Teresa. Hindi siya tumungo sa bodega, kundi paitaas, patungo sa silid ng Donya. Ang kanyang mga paa ay tila lumulutang sa kaba habang tinatahak ang pasilyo. Bawat yabag niya sa makapal na alpombra ay tila isang nakakabinging ingay sa kanyang pandinig. Nang makarating sa tapat ng silid, dahan-dahan niyang inikot ang doorknob. Sa loob, ang amoy ng mamahaling pabango at insenso ay tila sumasakal sa kanya. Mabilis siyang lumapit sa mesa ni Konsolasyon. Doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga papeles, nakita niya ang isang resibo, isang transaksyon mula sa isang pribadong klinika para sa mga gamot na bawal ibenta ng walang reseta. Ang gamot na ipinapainom sa Don. Inilabas ni Teresa ang lumang cellphone na binigay ni Mang Lando at, sa nanginginig na mga kamay, kinuha ang litrato ng ebidensya. Ngunit hindi pa siya tapos. Narinig niya ang lagutok ng takong ni Konsolasyon na papasok na sa pasilyo. Mabilis na nagtago si Teresa sa loob ng walk-in closet, sa gitna ng mga nakasabit na mamahaling damit na tila mga anino ng kasamaan. Doon, narinig niya ang pagpasok ni Konsolasyon kasama ang kanyang doktor. Siguraduhin mong mas mataas ang dosis ngayon, doktor. Masyado na siyang nagiging mapagtanong kagabi. Ayaw kong magising ang diwa niya bago mapirmahan ang lahat. Ang mariing utos ng Donya. Pero madam, ang ganitong dosis ay maaring magdulot ng permanenteng pinsala sa kanyang utak. Baka hindi na siya makabangon. Sagot ng doktor na may halong pag-aalangan. Wala akong pakialam. Ang kailangan ko ay ang kanyang ari-arian, hindi ang kanyang kalusugan. Gawin mo ang ipinag-uutos ko kung gusto mong makuha ang balanse mo. Naka-record ang lahat. Hawak ni Teresa ang katotohanang dudurog sa maskara ng Donya. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba at tagumpay. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang matinis na tunog ang pumailan lang mula sa kanyang hawak na cellphone. Beep! Beep! Ang hudyat na mahina na ang baterya ng telepono. Napatigil sa pagsasalita si Konsolasyon. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing talim ng isang labaha. Ang tunog na yon, bagamat mahina, ay tila isang pagsabog sa pandinig ng mga taong nandoon. May tao ba rito? Ang malamig na tanong ni Konsolasyon habang dahan-dahang lumalapit sa direksyon ng closet. Napapikit si Teresa. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa cellphone na tila iyon na ang kanyang huling hininga. Ang bango ng Donya ay palapit ng palapit at ang bawat yabag nito ay tila isang hatol na wala nang balikan. Magagawa kaya ni Teresa na makalabas sa silid na ito, taglay ang ebidensyang magliligtas sa kanila? O ito na ang huling kabanata ng kanyang pakikipagsapalaran bago pa man ito tunay na magsimula? Ang dumi ay hindi lamang nasa labas, Teresa. Minsan, kailangang magsuot ng pinakamagandang damit upang itago
ang pinakamabahong amoy ng katotohanan. Ang bulong na ito ni Doña Consolacion ay kasing talim ng isang labaha habang mahigpit niyang hinahawakan ang braso ni Teresa sa harap ng malaking salamin sa sala kasalukuyang puno ng tao ang dinhuro, mga mamamahayag, mga litratista, at ilang matataas na tao sa lipunan. Isang charity press event ang idinadaos kung saan ipapakita ng Donya ang kanyang dakilang puso sa pag-aalaga sa isang may sakit na asawa at pagbibigay ng trabaho sa isang kapuspalad na katulong. Suot ni Teresa ang isang malinis ngunit lumang uniforme. Pinilit siyang lagyan ng kolorete sa mukha upang itago ang pamumutla at ang pasa sa kanyang pisngi. Ang bawat kislap ng kamera ay tila isang pagsabog ng sakit sa kanyang paningin. Sa bawat ngiti ni Consolacion sa harap ng lente, nararamdaman ni Teresa ang kuko ng babae na pilit na bumaon sa kanyang balat. Isang babala na huwag siyang gagawa ng anumang maling galaw. Narito po si Teresa, ang isa sa pinakatapat naming kasambahay. Ang masayang pahayag ni Consolacion sa mga reporter, ang kanyang boses ay puno ng pekeng tamis. Itinuturing na namin siyang pamilya. Kahit na nagkaroon ng kaunting pagkakamali noon, pinili ko pa rin siyang manatili dahil alam kong kailangan niya ng tulong para sa kanyang anak. Narinig ni Teresa ang mga bulungan ng paghanga mula sa mga bisita. Napakabait talaga ni Doña Consolacion, sabi ng isa. Isang anghel sa gitna ng karangyaan. Dagdag ng isa pa. Gusto ni Teresa na sumigaw. Gusto niyang ipakita ang recorder na nakatago sa kanyang bulsa, ang mga litrato ng maling gamot, at ang sugat sa kanyang mga tuhod. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Talia na hawak ng isang gwardiya sa malayo. Ang kaligtasan ng kanyang anak ang nakataya sa bawat sandali ng palabas na ito. Teresa, wala ka bang sasabihin sa mga kaibigan natin mula sa media? Ang tanong ni Consolacion, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa isang lihim na pagbabanta. Huminga ng malalim si Teresa. Tiningnan niya ang lente ng kamera, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang saksi na naghihintay ng tamang panahon. Salamat po, Madam, sa lahat ng pagkalinga na ibinibigay niyo sa amin. Hinding-hindi ko po ito makakalimutan. Ang sabi niya, ang bawat salita ay may dalawang kahulugan na tila isang sumpa sa hangin. Isang batang reporter na may pangalang Sofia ang biglang lumapit. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Teresa nang abutin nito ang isang baso ng tubig. May nakita siyang isang madilim na marka sa pulso ni Teresa na hindi na itago ng mahabang manggas ng uniforme. Isang bakas ng marahas na pagkakahawak. Teresa? Mukhang pagod ka yata. Maayos ba ang lagay niyo rito? Ang mahinahong tanong ni Sofia, ang kanyang mga mata ay puno ng pagduda habang palipat-lipat ang tingin kay Teresa at sa Donya. Bago pa man makasagot si Teresa, mabilis na sumingit si Consolacion. Masyado lang siyang emosyonal dahil sa kabutihang natatanggap niya. Alam mo naman ang mga katulad nila, madaling mabigla sa yaman at katarungan. Nang matapos ang event at makaalis ang huling panauhin, ang maskara ni Consolacion ay biglang nahulog. Ang nangiting kasing tamis ng asukal ay napalitan ng isang anyo ng demonyo. Sa isang mabilis na galaw, hinablot niya ang buhok ni Teresa at itinulak ito sa pader. Akala mo ba ay hindi ko nakita ang tingin mo sa reporter na yon? Nagmamarunong ka na ba? Huwag mong subukang maging bida sa kwentong ito, Teresa. Dahil sa dulo, ikaw pa rin ang kriminal. Isang malakas na sampal ang muling dapo sa mukha ni Teresa, mas masakit kaysa sa nauna. Ang kanyang labi ay pumutok at ang lasa ng dugo ay humalo sa kanyang laway. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Teresa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng Donya, isang matalim na titig na tila nagsasabing hindi na siya ang dating babaeng madaling saktan. Tapos na ang palabas mo, Madam. Pero ang katotohanan ay hindi kailanman natatapos. Ang bulong ni Teresa sa gitna ng kanyang hingal. Galit na iniwan siya ni Consolacion. Ngunit bago ito makalayo,
Isang mahalagang bagay ang nahulog mula sa bag ng Donya. Isang maliit na susi na may kakaibang disenyo. Ang susi sa lasi kung saan itinatago ang lahat ng orihinal na reseta ni Don Ulises. Napatitig si Teresa sa susi na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ito na ba ang susunod na hakbang sa kanyang pakikipaglaban o isa na namang pain upang lalo siyang ibaon sa dusa? Sino ba talaga ang reporter na si Sofia at bakit parang may alam siya na hindi sinasabi ng iba? Mabuti pang mamatay ka ng gising kaysa mabuhay ng natutulog sa ilalim ng kanilang mga kasinungalingan. Ang bulong na ito ni Teresa ay tila isang panata sa gitna ng kadiliman ng silid ni Don Ulises. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa malamig na sinag ng buwan na tumatagos sa bintana, na nagbibigay ng anyong tila isang rebulto sa matandang mahimbing na natutulog. Sa kanyang kaliwang kamay, hawak ni Teresa ang bote ng gamot na puno ng malakas na pampatulog, ang lason na dahan-dahang umuubos sa diwa ng Don. Sa kanyang kanang kamay, isang kaparehong bote, ngunit naglalaman ng mga bitamina at asukal. Isang munting pag-asa na palihim niyang nakuha sa tulong ni Mang Lando. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng husto. Ang pawis sa kanyang noo ay malamig, dumadaloy, patungo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya kumukurap. Alam niyang sa sandaling ito, ang buhay ni Don Ulises at ang kaligtasan ni Talia ay nakasalalay sa bilis ng kanyang mga kamay. Sa labas ng pinto, sa madilim na pasilyo, nakaupo ang maliit na si Talia. Ang bata ay namumutla pa rin. Ang kanyang mga balikat ay nakasandal sa malamig na pader, habang ang kanyang mga mata ay pilit na nakadilat upang maging bantay. Ang bawat mahinang kaluskos sa ibaba ay nagpapatindig sa balahibo ng bata, ngunit nananatili siyang matatag para sa kanyang ina. Dahan-dahang binuksan ni Teresa ang bote. Ang tunog ng plastik na takip na umikot ay tila isang malakas na pagsabog sa kanyang pandinig sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Mabilis niyang isinalin ang mga tableta. Ang bawat piraso na tumatama sa loob ng bote ay naglalabas ng tunog na tila nagbibilang ng bawat segundo ng kanyang kaba. Anong ginagawa mo rito sa oras na ito? Ang boses ni Dr. Ramos, ang doktor na binayaran ni Consolacion, ay biglang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Napatigil ang mundo ni Teresa. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Mabilis niyang itinago ang mga bote sa ilalim ng kumot ni Don Ulises at pilit na kinalma ang kanyang muka bago humarap sa doktor. "Chine-check ko lang po ang kumot ni Don. Baka po giniginaw siya," ang sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pilit na nagpapakatatag. Lumapit ang doktor. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagduda. Ang bango ng antiseptic at sigarilyo ay bumalot sa paligid ni Teresa. Tumingin si Dr. Ramos sa cabinet kung saan nakalagay ang mga gamot. Pagkatapos ay kay Teresa. "Hindi mo trabaho ang mag-alala sa pasyente, Teresa. Lumabas ka na bago ko patawagin si Doña Consolacion." Habang papalabas si Teresa, naramdaman niya ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang pulso. Hindi ang doktor, kundi si Don Ulises. Ang matanda ay bahagyang nagmulat ng mata. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, na dulot ng mga nakaraang gamot, may isang kislap ng liwanag ang lumitaw. Ang kanyang mga labi ay nangangatog. Tila may gustong sabihin, ngunit walang boses na lumalabas. "Teresa!" Ang napakahinang bulong ng Don, isang boses na halos hindi marinig, kundi ng puso lamang. "Iligtas mo. Iligtas mo ako." Ang mga salitang iyon ay tila isang kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Teresa. Ang mga mata ni Don Ulises ay puno ng pagkilala, puno ng takot, at higit sa lahat, puno ng pag-asa. Ang kislap ng diwa na matagal nang itinago ng lason ay muling sumilip, kahit pansamantala lamang. "Opo, Lolo. Pangako po." Ang mahinang tugon ni Teresa
habang mabilis na binabawi ang kanyang kamay nang mapansin ang matalas na titig ni Dr. Ramos. Nang makalabas siya ng silid, agad niyang binuhat ang nanghihinang si Talia at naglakad patungo sa madilim na kusina. Ang kanyang dibdib ay punong-puno ng halo-halong emosyon, takot sa posibleng pagkabuking ni Dr. Ramos, ngunit may kasamang malakas na alab ng loob dahil alam niyang gising na ang kanyang kakampi. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagtagal. Narinig ni Teresa ang mabilis na yabag ni Doña Consolacion pababa ng hagdan. Ang tunog ng kanyang mga takong ay tila mga martilyo na humahampas sa sahig. "Doktor, bakit may kulang na tableta sa bote?" Ang sigaw ng Donya na umabot hanggang sa kusina. Napahinto si Teresa sa paglalakad. Ang kanyang kamay ay napahawak sa bulsa ng kanyang uniforme kung saan nakatago ang mga tableta ng lason na kanyang pinalitan. Kung matutuklasan ni Consolacion ang kanyang ginawa, hindi lang trabaho ang mawawala sa kanya. Maaaring ito na ang huling gabing makikita niya ang liwanag. Hanggang saan aabot ang tapang ng isang ina kung ang tanging katotohanang hawak niya ay pilit na nilulunod ng mga taong may kapangyarihan? Magagawa kaya niyang panindigan ang kanyang pangako kay Don Ulysses o ang munting liwanag ng pag-asang ito ay muling mamatay bago pa man sumikat ang araw? "Nasaan ang isa pang tableta, Teresa? Huwag mong sabihing kinain mo ito para magpakamatay at iwan sa akin ang pasaning ito." Ang boses ni Doña Consolacion ay parang paglay ng langit sa gitna ng hating gabi. Umalingaw-ngaw ito mula sa itaas ng hagdan hanggang sa madilim na kusina, kung saan pilit na nagtatago si Teresa sa ilalim ng anino ng malaking refrigerator. Hawak ni Teresa ang kanyang dibdib, sinusubukang patahimikin ang malakas na pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Sa kanyang kabilang kamay, mahigpit niyang tinitipon ang mga tabletang lason na nakuha niya mula sa bote ni Don Ulysses, ang mga ebidensyang magpapatunay sa krimen ng Donya. Ang gabi ay balot ng isang uri ng katahimikan na nakakasakal. Tanging ang malakas na hangin sa labas na humahampas sa mga dahon ng mangga ang maririnig, parang mga bulong ng mga kaluluwang humihingi ng katarungan. Alam ni Teresa na wala na siyang urong. Ang bawat segundo ay tila isang butil ng buhangin na mabilis na nauubos sa orasang hindi humihinto. Mabilis siyang gumapang patungo sa likod ng bahay, sa maliit na silid kung saan nagpapahinga si Mang Lando. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang maliit na flashlight, mabilis nilang sinubukan na ilipat ang mga audio recording mula sa lumang cellphone patungo sa isang maliit na memory card. Ang mga daliri ni Mang Lando ay nanginginig din, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Bilisan mo, Teresa. Nararamdaman ko ang papalapit na panganib. Kapag nakuha nila ang teleponong ito, wala na tayong alas." Ang pabulong na bilin ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng hapo, parang isang kandilang unti-unti nang nauubos ang mitya. Ngunit bago pa man matapos ang paglilipat ng mga file, isang malakas na sipa ang nagpabukas sa pinto ng quarters ni Mang Lando. Ang liwanag mula sa mga searchlight ng mga gwardiya ay tumama ng diretso sa mga mata ni Teresa na nagdulot ng pansamantalang pagkabulag. "Aba, narito pala ang ating munting espiya." Ang boses ni Consolacion ay puno ng madilim na kagalakan. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang mamahaling pantulog na seda na tila kulay ng dugo sa ilalim ng ilaw. "Ibigay mo sa akin ang teleponong yan, Teresa. Ngayon din." Hindi nag-isip si Teresa. Sa isang desperadong hakbang, mabilis siyang tumakbo palabas, umiwas sa mga kamay ng mga gwardiya. Ang kanyang mga paa, na walang sapin, ay humahampas sa malamig at basang damo. Nararamdaman niya ang matatalim na bato na bumabaon sa kanyang balat, ngunit ang sakit ay hindi niya alintana. Ang tanging mahalaga ay ang protektahan ang katotohanan. Tumakbo siya patungo sa loob ng dinhuro. Sa mga pasilyong dati ay nililinis niya ng may pagpapakumbaba, ngunit ngayon ay naging isang maze ng panganib. Naririnig niya ang mabibigat na hakbang ng mga lalaking humahabol sa kanya.
Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila mga martilyo ng kamatayan. Nakarating siya sa malaking sala kung saan nakatayo ang isang antigong piano. Sa ilalim ng isang maliit na siwang sa likod ng piano, mabilis niyang isinuksok ang memory card na binalot niya sa isang piraso ng plastik. Ito ang lugar na alam niyang hindi kailanman papansinin ni Konsolasyon. Isang sulok na puno ng alikabok na kinasusuklaman ng Donya. Huli ka, basurang babae. Isang malakas na pagkakahawak sa kanyang buhok ang nagpahinto kay Teresa. Napaatungal siya sa sakit ng marahas siyang hilahin ni Konsolasyon pabalik. Ang Donya ay hingal na hingal. Ang kanyang mukha ay balot ng galit na tila isang halimaw. Kinuha nito ang cellphone mula sa kamay ni Teresa at mabilis na itinapon ito sa sahig. Sabay tapak dito hanggang sa madurog ang screen at magkahiwa-hiwalay ang mga parte nito. Akala mo ba ay matatalo mo ako sa sarili kong pamamahay? Ikaw ay isang hamak na katulong lamang, isang insekto na madali kong papatayin. Ang sigaw ni Konsolasyon, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Lumingon ang Donya sa mga gwardiya. Dalhin ang babaeng ito sa silong. Ipalak ang pinto. Siguraduhin ninyong hindi siya makakalabas hanggat hindi natatapos ang pagtitipon bukas. At ang batang iyon, si Talia, ilayo niyo rin sa kanya. Wag! Madam, parang awa niyo na. Wag ang anak ko. Ang pagmamakaawa ni Teresa, ang kanyang boses ay paos na sa kasisigaw habang kinakaladkad siya ng dalawang malalaking lalaki patungo sa madilim at malamig na basement. Ang tunog ng bakal na pinto na sumara at ang lagutok ng kandado ay tila huling hatol sa kanyang kapalaran. Napaupo si Teresa sa malamig at mamasa-masang semento. Ang dilim ay kasing bigat ng isang kumot na gawa sa tingga. Wala siyang makita. Tanging ang sariling hikbi at ang tunog ng mga daga sa paligid ang kasama niya. Ilang oras na lamang bago ang bukang liwayway, ilang oras na lamang bago opisyal na nakawin ni Konsolasyon ang lahat ng pag-aari ni Don Ulises. At narito siya, nakakulong, sugatan, at mag-isa. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang bagay ang pumasok sa isip ni Teresa. Ang memory card. Ang katotohanang nakatago sa likod ng piano. Isang munting buto ng pag-asa na itinanim niya sa gitna ng bagyo. Magagawa kaya niyang makalaya sa oras o ang dilim na ito ang magiging libingan ng lahat ng kanyang mga pangarap para kay Talia at kay Don Ulises? Ang kanyang huling naisip bago tuluyang lamunin ng pagod ay ang malamig na haplos ni Don Ulises sa kanyang kamay kanina. Iligtas mo ako. Ang bulong nito na tila isang awit na hindi niya pwedeng talikuran. Ang dilim ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ito ay isang mabigat na kumot na tila gustong lulunin ang aking bawat hininga sa loob ng malamig na seldang ito. Ang bulong na ito ni Teresa ay naging kaisa ng bawat patak ng tubig mula sa tumutulong tubo sa kisame ng basement. Habang sa itaas ay naririnig ang masiglang tugtugin ng orkestra at ang malalakas na tawanan ng mga panauhin. Dito sa ilalim ay tanging ang sariling hikbi at ang pangalan ni Talia ang kasama ni Teresa. Ang bawat halakhak na umaabot sa kanyang pandinig ay tila mga turok ng karayom sa kanyang puso. Isang malupit na paalala na ang mga buwaya sa itaas ay nagdiriwang habang ang biktima nila ay nakabaon sa putik. Sa labas ng dinhuro, ang mga mamahaling sasakyan ay sunod-sunod na dumarating. Ang mga kababaihang balot ng diamante at ang mga kalalakihang naka-Amerikana ay naglalakad sa red carpet na tila ba mga anghel ng kabutihan. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti ay ang mga matang gutom sa kapangyarihan at pera. Naroon ang mga kamag-anak ni Don Ulises na biglang nagmunisipyo simula nang mabalitang malubha ang lagay ng matanda. Sila ang mga buwayang naghihintay ng pagkakataon na makasunggab sa anumang matitira sa ari-arian ng pamilya. Si Doña Consolacion ang reyna ng gabing ito.
Suot ang isang itim na gown na kumikinang sa bawat kislap ng ilaw. Siya ang bida ng palabas. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagod o kaba, tila ba ang krimen niya kagabi ay isa lamang panaginip na madaling malimutan. Welcome everyone! Salamat sa inyong pagdalo sa mahalagang gabing ito para sa aking asawa. Ang masiglang bati ni Konsolasyon sa gitna ng ballroom. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na nakakasulasok sa sino mang nakakaalam ng katotohanan. Sa isang sulok, nakaupo si Don Ulises sa kanyang wheelchair. Ang kanyang hitsura ay tila isang manika na walang buhay, ngunit sa loob ng kanyang diwa, may isang apoy na unti-unting nagniningas. Salamat sa mga bitaminang ipinalit ni Teresa. Ang kanyang isipan ay hindi na kasing labo ng dati. Nararamdaman niya ang bracelet ni Talia sa loob ng kanyang bulsa. Ang bawat hibla nito ay nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang lumaban. Samantala, sa madilim na pasilyo patungo sa basement, isang anino ang dahan-dahang lumalapit sa pinto. Ang lagutok ng susi na pilit na ipinapasok sa kandado ay naging musika sa pandinig ni Teresa. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at ang mukha ni Mang Lando ang bumulaga sa kanya. Teresa, bilis! Habang ang lahat ay nasa gitna ng sala, kailangan mong makuha ang ebidensya. Ang pabulong na utos ng matanda. Inabutan niya si Teresa ng isang basang-basahan upang linisin ang dumi sa mukha nito. Nasa labas si Talia. Ligtas siya sa garahe kasama ang asawa ko. Takbo na anak. Sa pamamagitan ng kusina at ng mga pasilyong hindi madalas madaanan ng mga bisita, gumapang si Teresa patungo sa malaking ballroom. Ang bawat yabag niya sa sahig ay tila kasing lakas ng kulog sa kanyang pandinig. Nakita niya ang karamihan ng mga panauhin na nakatitig sa entablado kung saan nakatayo na si Konsolasyon kasama ang isang abogado. At ngayon, ayon sa kagustuhan ng aking asawa, dahil sa kanyang kalagayan, babasahin na natin ang huling habilin at testamento ni Don Ulises. Ang pahayag ni Konsolasyon, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pananabik. Habang hawak ang isang makapal na dokumento, nasa gilid na si Teresa ng malaking piano. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa likod ng kahoy, kinakapa ang maliit na memory card na kanyang itinago. Ang pawis sa kanyang noo ay dumadaloy sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya kumukurap. Nararamdaman na niya ang plastic na balot ng card. Ngunit bago pa man niya ito makuha, isang matalas na tinig ang bumasag sa katahimikan ng ballroom. Huminto kayo. Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng ito. Ang lahat ng mata ay lumingon sa pintuan. Hindi si Teresa ang nagsalita. Isang babaeng nakauniporme ng nurse, ang dating tagapag-alaga ni Don Ulises na matagal nang pinalayas ni Konsolasyon, ang nakatayo roon kasama ang reporter na si Sofia. Nagkagulo ang mga panauhin. Ang mukha ni Konsolasyon ay biglang namutla. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa galit. Sino ang nagpapasok sa inyo? Guardia! Ilabas ang mga taong ito. Sa gitna ng kaguluhan, nakuha ni Teresa ang memory card. Ngunit sa kanyang pagtayo, nakita niya ang isang gwardiya na mabilis na bumubunot ng kanyang baril at nakatutok sa direksyon ni na Sophie. Ang kaba sa dibdib ni Teresa ay umabot sa sukdulan. Ang katotohanan ay narito na. Ngunit ang panganib ay mas malapit kaysa dati. Magagawa kaya niyang ilabas ang ebidensya bago dumanak ang dugo sa gitna ng marangyang pagtitipon? O ang mga buhayang ito ang tuluyang lalamon sa kanilang lahat? Tigilan niyo na ang panlolokong ito. Hindi iyan ang huling habilin ni Don Ulises. Ang sigaw ni Teresa ay bumasag sa tensyon ng ballroom na tila isang kidlat sa gitna ng tuyong damo. Lahat ng mata, mula sa mga politikong balot ng barong hanggang sa mga sosyalerang may hawak na baso ng champagne, ay natuon sa pintuan ng ballroom. Doon nakatayo si Teresa. Ang kanyang uniforme ay may mantsa ng alikabok at luha. Ang kanyang mga paa ay sugatan. Ngunit ang kanyang tindig ay kasing tatag ng isang reyna. Sa tabi niya ay si Sofia, ang reporter, na mabilis na nag-abot ng isang maliit na memory card sa technical booth sa likuran.
Bago pa man makapag-utos si Konsolasyon na patayin ang kuryente, ang malaking screen sa entablado na dapat sana ay magpapakita ng larawan ng mapagmahal na mag-asawa ay nag-iba ng anyo. Isang madilim na video ang lumitaw. Ang boses ni Doña Konsolasyon ay umalingaw-ngaw sa buong sala, kasing linaw ng kristal. Siguraduhin mong mas mataas ang dosis ngayon, doktor. Ayaw kong magising ang diwa niya bago mapirmahan ang lahat. Wala akong pakialam sa kalusugan niya. Kailangan ko ang ari-arian niya. Ang mga panauhin ay napasinghap. Isang nakakabinging bulungan ang lumaganap. Ang mukha ni Konsolasyon ay dahan-dahang nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagkalito. Fake iyan! Inimbento yan ng basurang babaeng yan gamit ang teknolohiya. Huwag kayong maniwala sa isang kriminal. Ang yaw ni Konsolasyon, ang kanyang boses ay naging matinis at desperado. Guardia! Barilin niyo ang babaeng yan. Ngayon na. Ngunit walang gwardiyang gumalaw. Sa gitna ng entablado, isang tunog ng pag-atungal ng wheelchair ang narinig. Dahan-dahang tumayo si Don Ulysses. Sa simula ay nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit sa tulong ng tungkod at ng isang hindi maipaliwanag na lakas, siya ay nakatayo ng tuwid sa harap ng lahat. Ang kanyang mga mata ay hindi na malabo. Ang mga ito ay nag-aapoy sa galit at dignidad. Hindi iyan imbento, Konsolasyon. Ang dinalundong na boses ni Don Ulysses, isang tinig na matagal nang hindi narinig ng mga tao sa loob ng silid. Gising ang diwa ko dahil sa katapatan ni Teresa. Gising ako para saksihan ang kasamaang ginawa mo sa sarili mong asawa at sa mga taong walang laban. Lumapit ang Don kay Konsolasyon. Sa isang mabilis na galaw, idinapo niya ang isang malakas na sampal sa pisngi ng babae. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, isang simbolo ng pagbawi ng dangal na matagal nang ninakaw. Dinala kita sa bahay na ito bilang asawa, pero hayop ang pinasok ko sa aking higaan, ang mariing sabi ni Don Ulysses. Kasunod nito ay ang pagpasok ng mga alagad ng batas, ang tunog ng mga sirena sa laba, at ang pagpasok ng mga pulis sa ballroom ay naghudyat ng katapusan ng gabi. Mabilis na pinusasan si Dr. Ramos at si Doña Konsolasyon, na ngayon ay nagsisisigaw na parang isang baliw. Kinaladkad palabas habang ang mga diamante niya ay nalalaglag sa sahig, mga hiyas na kasing huwad ng kanyang pagkatao. Nayakap ni Teresa si Talia sa isang sulok. Ang kanilang mga luha ay dalisay at puno ng kagalakan. Ang lason na cake noong unang gabi ay tila naging isang malayong panaginip na ngayon ay napalitan ng tamis ng katarungan. Ngunit sa gitna ng pagdiriwang at pag-aayos ng kaguluhan, isang lalaki ang pumasok mula sa likuran ng sala. Ang kanyang hitsura ay pamilyar. May mga matang kasing talim ng kay Konsolasyon, ngunit may anyong tila isang taong galing sa matinding paghihirap. Napatigil ang lahat nang lumapit ang lalaki sa harap ni Don Ulysses. Tumingin si Konsolasyon mula sa pagkakahawak ng mga pulis. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng abo. Emilio? Ang mahinang bulong ni Konsolasyon. Ang boses ay puno ng kilabot. Bakit ka narito? Akala ko ba ay wala ka na? Sino ang misteryosong lalaking ito na tinawag ni Konsolasyon sa gitna ng kanyang pagbagsak? Anong bagong lihim ang dala niya na maaaring muling yumanig sa katahimikang kasisimula pa lamang ni Teresa at Don Ulysses? Ang katahimikan ay hindi laging kapayapaan. Minsan, ito ay ang paghinga ng isang pusong pagod na sa pakikipaglaban, isang sandali ng pagtigil bago muling harapin ang mga sugat na naiwan ng bagyo. Lumipas ang ilang araw matapos ang malagim na gabi sa ballroom. Ang dinhuro ni Don Ulysses, na dati ay puno ng tensyon at amoy ng kasinungalingan, ay tila dahan-dahang humihinga ng maluwag. Wala na ang lagutok ng mga takong ni Doña Konsolasyon na naghahatid ng takot sa bawat pasilyo. Wala na ang malamig na titig ng mga gwardyang tila mga bantay sa lakay. Ngunit sa kabila ng liwanag na muling pumasok sa mga bintana,
Ang mga anino ng nakaraan ay nananatiling nakaukit sa mga dingding. Nakatayo si Teresa sa gitna ng maliit na bodega. Ang silid na naging saksi sa kanyang mga luha at sa panginginig ni Talia sa dilim. Hawak niya ang isang walis at isang timba ng mainit na tubig na may halong langis ng lavender. Hindi niya nililinis ang silid dahil kailangan niya itong gamitin. Nililinis niya ito upang burahin ang bawat bakas ng paghihirap na naranasan nila rito. Ang bawat kuskos ni Teresa sa semento ay tila isang panalangin ng pagpapalaya. Sa bawat dumi na natatanggal, nararamdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Dito, sa sulok na ito, ay nakita niya ang kanyang sarili na durog at walang laban. Ngunit dito rin, sa ilalim ng tumutulong tubo, ay natagpuan niya ang lakas na hindi niya inakalang taglay niya. Nay, hindi na po ba tayo babalik dito sa dilim? Ang tanong ni Talia na nakatayo sa may pintuan. Ang bata ay suot ang isang malinis at bagong damit. Ang kanyang mga pisngi ay unti-unti nang nagkakaroon ng kulay malayo sa maputlang hitsura niya noong nakaraang linggo. Hindi na anak, ang silid na ito ay hindi na kulungan. Gagawin natin itong silidaklatan para sa'yo, para ang bawat sulok nito ay mapuno ng mga kwento ng tagumpay sa halip ng mga hikbi ng takot. Ang sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan habang binubunot ang mga lumang karton na nagsilbing higaan nila. Samantala, sa malawak na terasa, nakaupo si Don Ulises habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kanyang katawan ay mahina pa rin, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw na parang kristal. Sa tabi niya ay si Mang Lando, ang tapat na kaibigang hindi siya iniwan. Patawarin mo ako, Lando. Naging bulag ako sa loob ng maraming taon. Ang mahinang sabi ni Don Ulises, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Hinayaan kong pagharian ng isang halimaw ang bahay na ito habang ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin ay nagdurusa. Huwag niyong sisihin ang inyong sarili, Don. Ang mahalaga ay gising na kayo. Ang mahalaga ay narito na ang katotohanan. Ang tugon ni Mang Lando habang iniaabot ang isang tasa ng mainit na tsa. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, may isang katanungang hindi pa nasasagot. Sino si Emilio? At bakit ang pangalan niya ay tila isang sumpa na nagpatigil sa mundo ni Konsolasyon bago siya tuluyang makulong? Dinalaw ni Teresa si Konsolasyon sa piitan, sa utos na rin ni Don Ulises upang tapusin ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya. Nakita niya ang dati ay makapangyarihang donya na nakaupo sa isang malamig na bench. Wala na ang mga diamante, wala na ang rangya. Ang kanyang mga mata ay tila mga uling na wala ng apoy. Akala mo ba ay nanalo ka na, Teresa? Ang paos na tanong ni Konsolasyon nang makita ang dating katulong. Ang pagpasok ni Emilio sa eksena ay simula pa lamang ng inyong pagkawasak. Akala mo ba ay ang yaman lang ni Ulises ang lihim sa bahay na yon? Nagkakamali ka. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likuran ni Teresa. Hindi siya sumagot. Iniwan niya ang babaeng puno pa rin ng puot. Ngunit ang mga salitang iyon ay tila mga tinik na kumapit sa kanyang isipan. Nang makabalik sa dinhuro, isang sobre ang nakapatong sa mesa sa sala. Walang pangalan ng nagpadala. Tanging ang pangalan ni Teresa ang nakasulat sa itaas. Pagbukas niya, isang lumang litrato ang nalaglag. Isang litrato ng isang batang babae na may hawak na cake. At sa likod nito ay may nakasulat na mga salitang nagpahinto sa paghinga ni Teresa. Ang katotohanan tungkol sa iyong tunay na ama ay hindi matatagpuan sa mga dokumento ni Ulises, kundi sa mga luhang ibinaon ni Aurora. Sino ang nagpadala ng liham na ito? At anong kinalaman ng yumaong unang asawa ni Don Ulises sa tunay na pagkakakilanlan ni Teresa? Ang bagyo ay tila lumipas na, ngunit ang mga bahanang nakaraan ay nagsisimula pa lamang umapaw. Ang bawat sugat ay may kwento, ngunit ang bawat paggaling ay may bagong kanta na dapat awitin. Ang sikat ng araw sa umagang yon
ay tila mas banayad, humahaplos sa mga kurtinang puti ng malawak na sala na dati ay balot ng pighati. Hindi na lamang panauhin ang liwanag sa dinhuro ni Don Ulises. Ito na ang bagong may-ari ng bawat sulok ng bahay. Si Teresa, na dati ay nakayuko at mabilis ang bawat hakbang sa takot na mapagalitan, ay naglalakad ngayon ng may dignidad. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kapayapaang nahanap niya sa gitna ng katotohanan. Sa loob ng malaking silid-aklatan, hinarap ni Don Ulises si Teresa. May mga papeles sa ibabaw ng mesa, ngunit hindi ito ang mga mapanlinlang na dokumento ni Consolacion. Ito ay mga papeles para sa isang pundasyon, ang Aurora Teresa Foundation, isang organisasyong tutulong sa mga batang may sakit at sa mga manggagawang nakaranas ng pang-aabuso. Teresa, ayaw kong ituring mo itong trabaho. Ituring mo itong misyon. Ang malambing na sabi ni Don Ulises habang iniaabot ang isang gintong pluma. You have a heart that even the darkest nights couldn't break. Gusto kong ikaw ang maging boses ng mga taong hindi makapagsalita, tulad mo nung una tayong magkakilala. Don, hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Isang hamak na katulong lang po ako dati. Ang sagot ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pasasalamat. Hindi ka na lang katulong, Teresa. You are a daughter of this house now. At si Talia, she is the heartbeat of my recovery. Ang tugon ng Don na may kasamang matamis na ngiti. Mabilis na nagbago ang pamamalakad sa loob ng bahay. Si Mang Lando, na dati ay driver lamang, ay itinalaga na bilang house manager. Wala na ang mga gwardiyang may baril. Pinalitan sila ng mga taong marunong rumespeto sa kapwa. Ang mga katulong na dati ay tila mga aninong takot gumalaw ay malaya na ngayong tumatawa habang nagtatrabaho. Si Saling, ang dating kakampi ni Consolacion, ay pinalayas at ang mga bagong pasok na manggagawa ay tinatrato ni Teresa bilang mga kapatid. Isang hapon, sa kusina, nagluluto si Teresa ng paboritong adobo ni Don Ulises. Kasama niya si Talia na nakasuot ng maliit na apron, seryosong-seryoso sa pagbabati ng itlog para sa isang cake. Nay, masaya na po ba si Lolo Ulises? Ang tanong ni Talia habang ang dulo ng kanyang ilong ay may bahid ng harina. Oo, anak, dahil sa pagmamahal natin, bumalik ang sigla ng kanyang puso. At ikaw ang pinakamagaling na gamot para sa kanya. Ang sagot ni Teresa habang hinahaplos ang buhok ng anak. Ang sandaling iyon, ang amoy ng bawang na ginigisa at ang tunog ng halakhak ng bata ay ang golden moment na matagal na niyang pinapangarap sa ilalim ng malamig na basement. Ngunit sa likod ng masayang paghahanda para sa ika-61 kaarawan ni Don Ulises, ang misteryosong litrato na natanggap ni Teresa ay nananatiling nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Ang mukha ni Doña Aurora sa mga lumang painting sa bahay ay tila may gustong sabihin sa kanya. Bakit ang mga mata ng yumaong asawa ni Don Ulises ay kasing anyo ng mga mata ni Teresa kapag tumitingin siya sa salamin? Habang nag-aayos ng mga bulaklak sa garden para sa nalalapit na handaan, narinig ni Teresa ang tunog ng malaking gate na bumukas. Isang itim na sasakyan ang pumasok, ngunit hindi ito ang pamilyar na sasakyan ng mga kaibigan ni Don Ulises. Isang lalaki ang bumaba. Ang kanyang suot ay mamahaliupon, ngunit ang kanyang mga mata ay tila puno ng lason at puot. Ang kanyang hitsura ay tila isang anino mula sa nakaraan ni Teresa na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Nabitawan ni Teresa ang mga rosas na hawak niya. Ang mga tinik ay tumama sa kanyang palad, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi. Ang tanging nararamdaman niya ay ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Emilio? Ang mahinang bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang hangin na nawalan ng direksyon. Hindi ito ang Emilio na tinutukoy ni Consolacion. Ito ang lalaking minsan ay nangako sa kanya ng mundo, ngunit iniwan siya sa gitna ng ulan nang malaman nitong siya ay nagdadalang tao. Ang ama ni Talia.
Kumusta, Teresa? Nabalitaan ko na isa ka na palang senyora rito. Akala mo ba ay ganoon kadaling takasan ang obligasyon mo sa akin? Ang nakakangilong bati ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit, ang bawat yabag nito sa damuhan ay tila isang babala ng panibagong panganib. Napatayo si Talia mula sa kanyang paglalaro sa malayo. Lito kung sino ang estrangherong kausap ng kanyang ina. Ang kislap ng kagalakan sa dinhuro ay biglang napalitan ng isang madilim na ulap. Ang bagong simula na akala ni Teresa ay matatag na ay muli nang nanginginig sa harap ng isang multo na hindi niya inaasahang muling magbabalik. Tantapo, magkano ba ang halaga ng anak ko ngayon, Teresa? Narinig ko kasi na tagapagmana ka na ng mga lupain ni Don Ulises. Baka naman pwedeng mahinga ng balato ang tunay na ama ng iyong anghel. Ang boses ni Emilio ay kasing dumi ng mga alaala na pilit nang ibinao ni Teresa sa limot. Habang nakatayo ang lalaki sa gitna ng malinis na hardin, ang bawat salita niya ay tila isang malansang putik na dumudungis sa kapayapaang kapapanalo pa lamang ni Teresa. Ang kislap ng ginto sa kanyang relo at ang mayabang na ngiti sa kanyang mga labi ay nagpapatunay na hindi siya naparito para sa pagmamahal kundi para sa pera. Nabitawan ni Teresa ang mga rosas. Ang mga tinik ay bumaon sa kanyang palad, nag-iwan ng maliliit na butil ng dugo, ngunit ang hapdi nito ay walang-wala kumpara sa puot na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Sa likuran niya, naramdaman niya ang presensya ni Talia na dahan-dahang lumalapit. Ang mukha ng bata ay puno ng kalituhan at takot sa presensya ng estranghero. Wala kang anak dito, Emilio. Ang ama ni Talia ay namatay na sa puso ko nung gabing iniwan mo kaming nagugutom sa ulan. Ang mariing sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ang takot na dati ay bumabalot sa kanya ay napalitan na ng isang matigas na pader ng proteksyon. Huwag kang magmalinis, Teresa. Isang pirma ko lang sa korte, maaari kong bawiin ang karapatan ko sa bata. Isipin mo ang iskandalo na maidudulot nito sa malinis na pangalan ni Don Ulises, ang pagbabanta ni Emilio habang dahan-dahang humahakbang pasulong. Ngunit bago pa man siya makalapit, ang tunog ng isang tungkod na tumatama sa semento ay umalingaw-ngaw sa paligid. Si Don Ulises, na inaalalayan ni Mang Lando, ay dahan-dahang lumabas mula sa terasa. Ang kanyang anyo ay hindi na tila isang may sakit. Siya ay tila isang matandang leon na handang protektahan ang kanyang kawan. Hindi mo siya pwedeng takutin sa pamamahay ko, Ginoo. Ang dinalundong na boses ni Don Ulises. Ang batas ay hindi panig sa mga amang mas mabilis pa sa hangin kung tumakas sa obligasyon. At kung iskandalo ang gusto mo, baka mas mainam na pag-usapan natin ang mga utang mo sa sugal na tinatakasan mo ngayon, kaya ka na parito. Namutla si Emilio. Ang kanyang kayabangan ay biglang natunaw sa harap ng awtoridad ng Don. Don Ulises, usapang pamilya po ito. Gusto ko lang makuha ang para sa akin. Inilabas ni Don Ulises ang isang checkbook. Ngunit bago pa man siya makapagsulat, humarang si Teresa. Kinuha niya ang panulat mula sa kamay ng Don at hinarap si Emilio. Hindi ka namin babayaran para lumayo, Emilio. Dahil ang katahimikan ng anak ko ay hindi mabibili ng pera. Ang sabi ni Teresa. Kinuha niya ang isang sobre mula sa kanyang bulsa, ang ebidensyang ibinigay sa kanya ni Sofia tungkol sa mga iligal na gawain ni Emilio sa ibang bansa. Ito ang tiket mo, patungong kulungan. Kung hindi ka aalis sa harap ko sa loob ng 5 segundo, piliin mo ang kalayaan mong tumakas muli o ang rehas na matagal nang naghihintay sa'yo. Ang katahimikan sa hardin ay naging kasing talim ng isang labaha. Nakita ni Emilio ang determinasyon sa mga mata ni Teresa. Isang apoy na hindi niya kayang patayin. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Talia. Ngunit ang bata ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng damit ni Teresa. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya nang walang anumang pagkilala.
Walang nagawa si Emilio, kundi ang tumalikod at mabilis na lumakad palayo. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagkatalo na habang buhay niyang dadalhin. Nang mawala ang sasakyan ni Emilio, napaupo si Teresa sa damuhan. Ang lahat ng lakas na kanyang ipinakita ay tila biglang naglaho, napalitan ng isang malakas na hikbi ng kaginhawaan. Agad siyang niyanig ng yakap ni Talia at ng mainit na kamay ni Don Ulises sa kanyang balikat. Tapos na, Teresa. Ang huling anino ng iyong nakaraan ay naglaho na, ang mahinahong sabi ni Don Ulises. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, inilabas ni Don Ulises ang lumang litrato ni Doña Aurora na nakita ni Teresa sa ilalim ng kanyang unan. Tumingin ang matanda sa litrato, pagkatapos ay kay Teresa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Teresa, may isang bagay akong kailangang ipagtapat sa iyo. Ang lihim na itinago ni Aurora bago siya pumanaw. Ang bulong ni Don Ulises, ang kanyang boses, ay puno ng panginginig. Hindi lang kita itinuturing na anak dahil sa iyong kabutihan. Itinuturing kitang anak dahil ikaw ang nawawalang bunga ng isang pagkakamali at pagmamahal na matagal nang ibinaon sa limot ng pamilyang ito. Napatigil ang tibok ng puso ni Teresa. Ang huling pagsubok ay tila hindi pa tapos, kundi isang pintuan patungo sa isang katotohanang mas malalim kaysa sa kanyang inaakala. Isang taon ang mabilis na lumipas na tila isang ilog na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng putik at dumi ng nakaraan. Ang dinhuro ni Don Ulises ay hindi na tinatawag na ang mansyon sa burol na kinatatakutan ng mga tao. Ito na ngayon ang Casa de Aurora, isang tahanan kung saan ang pintuan ay laging bukas para sa mga nangangailangan ng pagkalinga at katarungan. Ang hapong yon ay espesyal. Ipinagdiriwang ang ika-62 kaarawan ni Don Ulises. Ang hardin ay punong-puno ng mga bulaklak na kasing bango ng mga pangarap na natupad. Walang mga magarbo at nakakalunod na palamuti. Tila isang simpleng salo-salo lamang ito ng isang pamilyang binuo, hindi lamang ng dugo, kundi ng sakripisyo at katapatan. Nakatayo si Teresa sa tabi ng isang mahabang mesa, pinagmamasdan ang kanyang anak na si Talia, na masayang nakikipaglaro sa mga bata mula sa pundasyon. Ang bata ay wala na ang anumang bakas ng sakit. Ang kanyang boses ay malinaw na parang kampana, puno ng buhay at pag-asa. Napatingin si Teresa sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na dati ay puro kalyo at sugat mula sa pagtatrabaho bilang alipin. Ngayon, ang mga ito ay may hawak na pluma at mga dokumento na naglalayong magbigay ng trabaho at dignidad sa iba. Lumapit sa kanya si Don Ulises, na ngayon ay malakas na at hindi na nangangailangan ng wheelchair. Ang kanyang mga mata ay puno ng kislap na matagal na nawala noong mga panahon ng kadiliman. Handa na ba ang cake, Teresa? Ang tanong ng Don. Ang kanyang boses ay may halong biro at lambing. Opo, Papa. Ang paborito niyo po. Ang sagot ni Teresa. Ang salitang Papa ay dahan-dahan nang naging natural sa kanyang mga labi. Matapos ang revelasyon noong nakaraang taon, napatunayan sa pamamagitan ng mga lihim na sulat ni Doña Aurora na si Teresa ay ang anak na matagal nang inakalang pumanaw noong sanggol pa lamang. Ang katotohanan ito ang nagbigay ng huling piraso ng puzzle sa buhay ni Teresa. Ngunit para sa kanya, ang mas mahalaga ay ang pagmamahal na ipinadama sa kanya ni Don Ulises bago pa man malaman ang lahat ng ito. Dinala ni Teresa ang cake sa gitna ng mesa. Ito ay isang simpleng strawberry cake, katulad ng binili niya noong gabing nagsimula ang lahat ng kanyang paghihirap. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang kamay na tatabig dito. Wala nang boses na sisigaw ng lason. Habang pinagmamasdan ng apoy ng mga kandila, pumasok sa isip ni Teresa ang imahe ni Doña Consolacion sa loob ng kulungan. Nabalitaan niyang ang babae ay tuluyan ng nawalan ng bait. Paulit-ulit na binibilang ang mga huwad na diamante sa kanyang isipan. Pinatawad na siya ni Teresa,
Hindi dahil karapat-dapat ang babae sa patawad, kundi dahil ayaw ni Teresa na magdala ng anumang bigat sa kanyang puso. Ang tunay na kalayaan ay hindi lamang ang paglabas sa selda, kundi ang pagpapakawala sa puot na kumukulong sa kaluluwa. Papa, bago niyo hipan ng kandila, may gusto lang po akong sabihin. Ang panimula ni Teresa, habang ang lahat ng mga panauhin, kabilang si Mang Lando na ngayon ay nakasuot ng maayos na barong, ay nakikinig. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o sa pangalan. Nasusukat ito sa kung gaano kakahandang masaktan para sa kaligtasan ng iba. Ang bahay na ito ay naging saksi sa ating pagkadurog. Pero ngayon, saksi rin ito sa ating muling pagkabuo. Hinipan ni Don Ulises ang mga kandila sa gitna ng malakas na palakpakan at hiyawan ng kagalakan. Kinarga ni Don Ulises si Talia at hinalikan ito sa noo, habang ang isa niyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa balikat ni Teresa. Ang huling imahe sa gabing iyon ay ang 3 henerasyon na magkakasamang kumakain ng cake sa ilalim ng maliwanag na buwan. Ang tamis ng cake ay humahalo sa tamis ng kanilang kalayaan. Ang bawat subo ay tila isang pagdiriwang ng tagumpay laban sa kawalan ng katarungan. Ang aral na naiwan sa bawat sulok ng dinhuro ay malinaw. Ang pera ay maaring makapagtayo ng mga pader at tore, ngunit tanging ang wagas na pagmamahal at katapatan lamang ang tunay na makakagawa ng isang tahanan. Ang buhay ay maaaring magdala ng mga bagyong tila walang katapusan, ngunit sa bawat bukang liwayway, laging may pag-asa para sa mga pusong marunong maghintay at lumaban ng may kabutihan. Dito nagtatapos ang kwento ni Teresa, ang katulong na naging anak, ang ina na naging bayani, at ang kaluluwang nahanap ang kanyang tunay na tahanan sa gitna ng pagsubok. Ang kapayapaan ay nakamit na, at ang bawat hikbi ng nakaraan ay napalitan na ng isang walang hanggang kanta ng pasasalamat. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, natagpuan ng bawat isa sa atin ang kani-kaniyang tahanan sa puso ng mga taong tunay nating minamahal, kung saan ang bawat sugat ng kahapon ay tuluyan na ngang naghilom sa tamis ng katarungan at pag-ibig. Maraming salamat sa inyong pananatili at buong pusong pakikinig hanggang sa huling kabanata ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwento ni Teresa, lalo na sa mga bahaging tila wala na siyang pag-asa at ang tanging kasama niya ay ang dilim ng bodega, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding pighati. May mga sandaling kailangan kong huminto sa pagsusulat dahil ang bawat luhang pumapatak sa mga pahina ay tila galing din sa aking sariling mga mata. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang bunga ng imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong buhay na nasaksihan ko. Mga kwento ng mga inang handang magpakaaba, mga anak na nagiging lakas ng kanilang mga magulang, at mga taong nananatiling mabuti sa gitna ng mundong puno ng lason. Ang bawat isa sa atin ay parang isang munting buto na kailangang ibaon sa madilim na lupa, dumaan sa lamig at hirap, bago tuluyang sumibol at maging isang matatag na puno na nagbibigay ng kanlungan sa iba. Ang pagpapatawad na ipinakita ni Teresa ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ang pinakamaliwanag na ilaw na muling nagpapatakbo sa ating buhay kapag akala natin ay wala nang bukas. Ito ang mitsang nagpapasiklab sa ating pag-asa, ang sikat ng araw na tumatapos sa pinakamahabang gabi. Ngunit sa kabila ng magandang pagtatapos na ito, nais kong mag-iwan ng isang katanungan sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Teresa, matapos ang lahat ng pait, sampal, at pangungutya na iyong naranasan, kaya mo rin bang magpatawad ng buong buo? O naniniwala ka ba na may mga kasalanang hindi kailanman dapat bigyan ng pagkakataon para sa kapayapaan? Nananabik akong malaman ang inyong mga saloobin. Ibahagi ninyo ang inyong mga nararamdaman at kwento sa aming comment section sa ibaba. Kung ang kwentong ito ay humaplos sa inyong mga puso at nagbigay ng munting inspirasyon, huwag po sana ninyong kalimutang pindutin ang like button at i-share ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ang inyong suporta
ang nagbibigay sa akin ng lakas upang patuloy na magbahagi ng mga kwentong nagbibigay buhay at pag-asa. Maraming salamat muli at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng ating makulay na buhay.